Discount o diskwento sa pagkain at gamot. Yan ang hinihiling ngayon ng mga solo parents sa Pilipinas. Kaugnay niyan, isinusulong nilang pag-amyenda sa Solo Parents Welfare Act. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, iba't iba ang dahilan o kwento kung bakit may mga single parent pero hindi natin maikakaila na napakahirap magpalaki ng anak ng mag-isa. Kaya naman isinusulong ng isang grupo na dagdagan ang kanilang mga benepisyo. Narito ang ulat. Sa loob ng 3 taon, mag-isang tinaguyod ng single mom na si Monique ang kanyang anak. Mahirap man sa simula, unti-unti rin siya nakabangon at nakabalik sa pag-aaral. Noong una mahirap kasi yun nga solo parent. Tapos wala namang ibang sumusuporta sa akin kundi yung magulang ko. Pero ngayon, nung latter part, nung nasanay na, masaya naman. Isa lang si Monique sa mga humaharap sa hamon ng pagpapalaki ng anak ng mag-isa. Kaya nananawagan ng isang grupo ng solo parents na bigyan pa ng karagdagang mga benepisyo ang mga katulad nila. Lang mga discounts doon. Ang benefits lang doon sa RA 8972, yung Solo Parents Welfare Act ay 7 days parental leave for employed solo parents. Tapos priority sa mga housing programs. Sana ay mabigyan din ng pansin yung iba namin mga kahilingan like reduction in taxes para sa aming mga employed solo parents dahil napakalaki po ng tax namin. Naipasa na sa Kongreso ang House Bill 6184 na layuning amyendahan ang Republic Act 8972 o ang Solo Parents Welfare Act of 2000. Tinatalakay ngayon yan sa Senado. Ilan lang sa mga benepisyo na nais itong ibigay sa mga solo parents ang diskwento sa damit, pagkain, gatas at maging sa gamot ng mga bata. Ayon mismo sa Department of Social Welfare and Development, kailangan ng mga solo parent ng suporta ng pamahalaan. Masasabi nating vulnerable yung mga solo parents dahil dumadaan din sila sa kahirapan. Posible siyang lalong maghirap kung wala tayong binibigay na tulong ng gobyerno doon. So kaya tinatawag natin siyang vulnerable sector ng society. Doon sa Senado, may maraming isinusulong din ang itong mga asosasyon ng mga solo parents na bigyan ng scholarship ang solo parent, pati yung mga anak, diskwento sa tuition fee. Kasi ang pagiging solo parent mo hindi naman natatanggal lang doon sa mga anak na ang edad ay hanggang 5 years old lang, 0 to 5. Continuous ang pagiging solo parent mo hanggang lumaki ang iyong mga anak. Jessica, ikinakampanya ng Solo Parents Association of the Philippines na isama rin sa kanilang hanay ang mga balo o yung mga namatayan ng asawa at may mga hakbang din para tiyakin na may equal opportunity ang mga solo parents sa trabaho. Jessica? Alam ko dati pa may problema yung mga single parent o solo parent na i-enroll ang kanilang mga anak lalo na sa ilang private schools. Kasama yan sa tinitiyak ng mga grupo na concerned na magkaroon ng equal opportunity, hindi lang sa trabaho, maging sa school dahil dapat magkaroon ng mas malawak na pangunawa yung mga kinauukulan na may mga ganitong mga sitwasyon at kung tutusin, hindi naman kasalanan ng bata, Jessica. Okay, dumarami ba, Bam, ang bilang ng mga solo o single parents sa Pilipinas? Walang konkretong numerong ibinigay ang Solo Parents Association of the Philippines sa kanilang bilang pero sa kanilang grupo, tinitiyak nila na may mga issue talaga sila, regardless of their number, na kailangan mabigyan ng atensyon at suporta ng pamahalaan. Jessica? Okay, I suppose kasi nagbabago yung konsepto ng family, maraming pagbabago sa ating sosyedad, I suppose tumataas yung bilang na yan. In any case, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.